sila dalhin. Oh, nag-Lord Supper. Tapos mananalangin siya. Umakyat pa ng bundok ng Olive para pumunta sa Garden of Gethsemane. May kasama wala. Yung kasama niya ng Lord Supper, ang wala lang si Judas, yun yung kita niyo obvious. Yung mga may nawawala-wala. Hindi ka pareho nitong whithersoever he goeth. So hindi bibitaw. Basta disciple or son of God or saint. Nakuha rin ng Panginoon eh. The Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Tapos mawawala ka sa kakasunod. Hindi po yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi, yung tupang naliligaw kapag nasumpungan ng Panginoon, dadali sa iglesia at susunod-sunod na siya. Hindi siya lilihis, hindi siya tatakas, hindi siya magpapaalam, hindi siya lilipat. Stick to one church siya. To God's church, to Christ's church. Kaya nga, pakakasalan siya. Kaya nga, bride of Christ, faithful wife. Devoted, dedicated, committed. Hindi naman katangian niya ng lahat ng believers. Hindi rin niya katangian niya ng lahat ng mga landmark, primitive, na nagsasabing bride of Christ. Kaya tuloy sikat sila. Abay, nagtuturo ng kasinungalingan eh. Ba't hindi i-broadcast sa kanilang kasinungalingan? Pharisee nga, binubroadcast ng Panginoon, kinukondem eh. Woe unto you, scribes and Pharisees. Bakit? Nanliligaw eh, nang papahamak eh. John 6, verse 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Ayan. Dito binanggit disciples, followers. Kaso, ilang uri ba ang disciples? Kanina, John 8:31, many of the Jews believe on him, and he said unto them, if you continue in my word, then you are my disciples. Ano yung katuktong? So, hindi porket disciple sa Bible, okay ka na. Kasi, isa ka bang disciple na indeed, truly, absolutely, o disciple lang? From that time, nung tinuro ang total depravity, no man can come. Aba, may mayayabang na nagmalaki. Ay, hindi. Kami ang lumapit. Kaya ayaw nila ng doktrina ng total depravity. Ayun. Kasi yun yung magkaduktong na doktrina, di ba? And he said, therefore said I unto you that no man can come unto me. Kaya kayo narito, nilapit kayo ng Ama, hindi dahil decision nyo, hindi man's choice. Hindi free will. Di ba tanggap ba ng mga free will yan? Hindi, ang bini-insist nila, hindi, pasya namin, faith namin. Kaya, eto, katulad nito, ganun nang nangyari. Maraming believers nagba-Bible, ayaw ng total depravity. Ayaw ng God's sovereignty. Diba? From that time, many of his followers went back and walked no more with him. Ayoko na dyan. Kaya, yung pong konti na believers sa church, basihan ba na mali yan? Hindi sa Diyos yan. Kita mo, yung mga believers, ayaw maniwala. Kaya kita mo, nag-aalisan, nangungundi sila. Kasi, kulto eh. Wala bang kultong dumami? Ang Panginoon na nagsabi, di ba nagpaalala, malapad ang daan, malapad ang tarangkahan, patungo sa pagkapahamak. Ilan ang tumatahak? Madami. So, mas delikado ang madami. At mas nakakatuwa yung konti. Bakit? Narrow is the road. Straight and narrow is the gate. Makipot yung tarangkahan. Few find it. Konti lang nakakasumpong.
Biro mo, Panginoong Jesucristo ba pwedeng layasan ng mga miyembro? Ayan na nga eh, nilayasan na nga eh, ng mga miyembro eh. Kaya sino pa yung mga pastor lang ng Diyos, di ba, na tatanggapin at magkukumit forever yung mga miyembro? Eh yung Savior nga mismo, iniwan ng mga miyembrong hindi talaga disipulo, hindi talaga anak ng Diyos. Kasi pag anak ng Diyos, eto. John 6:67, Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Kita niyo naman na. So, ang Panginoon Jesucristo, matino at matalino bang pastor? O hindi matino at hindi matalino pastor? Positive siyempre, di ba? Matinong matino, matalinong matalino. Gusto ba ng mga tao ang matalinong matalino at matinong pastor? Ilan na natira? 12. Di ba? Sa 12, lahat ba yun? Tupa, lahat ligtas. Biro mo, 12 na nga lang natira, magbabawas ka pa. May isa pang hindi pa pala sa Diyos. So, yan yung reality. Pero yung mga sa Diyos, tignan nyo, observahan nyo kung paano salita. Then said Jesus unto the 12, nawala yung marami. So, nalungkot ba siya at nanghihinayang 12 na lang ang natira? Hindi. Abay, sabihan ba naman ng, kayo, hindi ba rin pa kayo aalis? Ganun yung tanong na yan. Hindi yung, gusto nyo rin ba umalis? Nang ba makaawa? Hindi, Yan. So, alam ni Pedro yung hindi manghihinayang ang Panginoon sa mga miyembro na nag-aalisan. Bakit? Tingnan mo yung sagot ni Pedro. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. So ang mga tupa, dahil nga sa covenant ng Diyos sa Hebrews 8:10-11, iuukit ko sa isip at sa puso nila ang aking mga utos o ang aking mga salita. So magiging mindful at magkakaroon ng affection do sa Word of God. Gano magiging mindful? Ayan saan pa kami pupuntang simbahan? Saan pa kami pupuntang pastor? Sa inyo lang, mayroong mga salita ng walang hanggang buhay. Sa inyo lang yung tama eh. So kaya ang tupa po, naka-ordain talaga sa free from strangers. Pag mali, ba't ako makikinig dito? Hindi ko kailangan pakinggan to. Kailangan ko itong layasan. Yun yung kalooban ng Diyos. Nag-rebuke na siya sa nagdalawang simbahan, nag-rebuke din siya ng hindi nagdalawang simbahan, nagdalawang pastor sa iisang simbahan. Di ba? Nagpa-preach nagpaturo So kaya hindi lang po kasalanan yung sumisimba sa maling simbahan. Kasalanan din yung simbahan ng Diyos, nagpapatuloy ng mga pastor ni Satan. Sin din yun. Hindi ka umalis doon, At di naman yung gagawin ng mga pastor habang buhay yung pastor sa iglesia ng Panginoon. Never na i-allow yung mga pastor ni Satanas ay mag-preach sa pastor na sa simbahan ng Panginoon. So sa John 6:66, yung disciples went back, walk no more with Him. Sa John 8, ano ang pakilala sa kanila? Hindi sila sa Diyos. Kaninong anak yung mga nag-alisan? Sa Diablo. Yan. So meron pang iba pang address bukod sa you are not of God, you are the sons of the devil. Meron pang iba pang identity yung mga
nasa true church na, nasa words of eternal life na yung kanilang teaching, umaalis pa. Yan. First John chapter 2 verse 18. Little children, it is the last time, and as you have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they will no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Yan. So, kapag naka-experience na ang isang tao, believer, true church, tama ang ebanghelyo, tama ang aral, umalis pa. So, kanina, nangyari na yun mismo sa Church ng Panginoon Kristo, 12 natira. So, nung tawag sa John 8 sa kanila, hindi sila tunay na disipulo. Hindi sila tunay na sa Diyos. Hindi sila anak ng Diyos, anak ng Diablo. Dito, dagdag pa na identity nila ay enemies of Christ. Nasa tamang aral ka na, umalis ka pa, kaaway ka kasi ng Kristo. Yan. Member din, umalis pa. Di yun. Di bali kung member ka ng Temple of Idols, member ka ng another church kasi may another gospel, another Jesus, umalis ka, maganda yun. Paano kung nasa true church ka na, true gospel, true Christ, umalis ka pa, antikristo ka, kaaway ka ng Kristo. Little children, it is the last time as you have heard that Antichrist, enemy of Christ shall come, bago pa dumating yung mismong one world leader na Antikristo, nagkalat na yan sa lahat ng panahon. Even now, there are many Antichrists. Marami na ang kaaway ang Kristo at nakakalungkot sa mga nagbabible pa yan. Yan. Whereby we know that it is the last time they went out from us. So nakasama sila nila Apostle John. Pero kapareho ng mga disipulo ng Panginoon Kristo sa John 6:66, pag hindi sa Diyos, mag-aalisan. They went out from us, but they were not of us. Hindi sila talaga kabilang sa family of God, hindi sila kabilang sa bride of Christ. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Yun yung sinabi kasi ng Panginoon, di ba? If you continue in my word, then are you my disciples indeed. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Hindi kasama sa family of God. Na-advance na natin itong John 8:47, 44, tsaka itong John 6:67, 68. Yan. So, tingnan natin yung sample ng mga disipulo. Yan. So, delivered are destined to become disciples, followers, tagasunod, sunod-sunuran. Parang sabi nga kanina sa Revelation 14:4, we there so ever, di ba? Kahit saan siya pumaroon, nandun yung mga redeemed. Followers siya, di ba? Followers sila. Yun. Matthew 4, verse 18. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon, called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Ayan. So, left their professions. Gano'n nyo. So, yan po ang mga disciples or children of God, lalo na kapag regenerated, redeemed. Pag tinawag ng Panginoon, sumusunod, sumasama. Di ba? So, church ito, sila Peter ito, di ba? Pang bride of Christ ito.
So, hindi sila kabilang doon sa 144,000. Pero, pareho silang redeem, pareho silang tinubos, pareho silang ligtas. Oh. So, kaya pareho din po. Saan man pumunta pa sa Kristo, sunod lang na sunod sila, Pedro tsaka si Andrew. Oh, yung 144,000, saan man pumunta ang Panginoon sa Kristo, sunod din sila na sunod. So, ganun po yun. Ang elect, ang saved, saan man pumunta ang Panginoon, kaya pag pinag-usapan ng church, church member yun. Oh. 21, 22. Matthew 5:21, and going on from thence he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in the ship with Zebedee, their father, mending their nets. And he called them, and they immediately left the ship and their father and followed him. Oh. Mukhang nalamangan pa si Andrew tsaka si Peter. Andrew Peter left their profession, di ba? As fishermen. Etong dalawa, James, John, disciple to, delivered ito. Kaya ano nangyari? Ang disipulo ang delivered ay magiging disipulo. Nakatakdang maging follower. O yun. Para makasunod, ano ang iniwan? Profession, tsaka father. So, ganyan po ba nangyayari sa mga nagkiklaim, saved na ako, born again na ako, bride of Christ kami. Ano na, ang tanong, ano na ang iniwan mo at kaya mo pang iwan para makasunod ka lang sa Panginoong Jesus? Whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. 9:9. Matthew 9, verse 9. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. And he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him. Yan. Sa palagay nyo, sino kaya malaki kita? Andrew and Peter or John and James o si Matthew? Sa costume. So, may red tape pa yan. Parang sa kayo yan, di ba? Sa tax din siya. Nagyayamanan eh. Pero, ano sabi? Nung dumating ang Panginoon Kristo sa kanyang buhay, babalik ko fourfold. 50% babalik ko naman sa mahirap. So, may kaya. Maluwag sa buhay, mayaman. Para 50% ng yaman mo, bibigay mo sa mahirap. Tapos yung nadaya mo, babalikan mo pa. Fourfold mo pa babayaran. Pero dahil siya ay ligtas, at ang ligtas ay nakatakdang maging sunod-sunuran sa Panginoon, saan man siya pumunta, ano ginawa, ano nangyari sa buhay ni Matthew? Iniwan yung office niya. Sumunod. Kaya, sa dami ng mga ligtas, naging kawangis ba sila na nila Pedro, Andrew, James, John, tsaka Matthew? Na may mga iniiwan para po sa schedule na gawain ng Panginoong Yesus bilang disciples, followers. Kahit saan siya pumunta, andun sunod-sunuran ang mga truly indeed disciples or delivered. John 1, verse 43. The day following Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip, and said unto him, Follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and said unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth.
the son of Joseph. Ayan. So, ang gawain, task ng Panginoon Kristo, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost sheep. Sheep na sila, ligtas na sila, nakasanan sila ng Diyos, kaso ligaw. So, isa sa delivered, isa sa tupa ay si Philip. So, nung tinawag ba siya, sumunod ba siya? Hindi nga sumunod lang eh. Hindi lang sumunod. Naghanap pa, ng hatak pa. Diba? Si Nathaniel, hinanap niya pa. Naku, eto na yung fulfillment ng prophecy na merong Kristo, merong anak ng Diyos, magkakatawang tao. Eto na, sa katauhan ng Jesus. Teka, si friend ko, kailangan masabihan, maabisuhan ko. Para madala ko rin siya. Kita nyo, hindi lamang kung nagdala pa, sumunod hindi. Naghanap pa nga eh. Diba? So, ganyan ba ang mga patutuo ng nagsasabing, nako, ligtas na ako. So, may iniwan ka na ba para humabol-habol, sumunod-sunod sa Panginoon Kristo, tapos maghahata ka pa, maghahanap ka pa ng iba na susunod sa Kanya? Kasi di ba, disciple ka eh. So, follower of Christ, ang Panginoon Kristo, hinahanap yung mga tupa. Ayun din, si Philip, naghanap pa ng iba pang tupa. So, kaya may kasunod pa tayo dyan. Delivered are destined to be disciples of the deliverer. So, yung mas mataas na rango pa dyan, delivered are destined to be a disciplers of the deliverer. Eto, pasok na si Nathaniel dito. Hindi lang personal na sumunod eh. Naghatak pa. Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Ayan. So, isang Panginoong Heso Kristo, bagamat merong another Jesus, pero syempre, yung ino-honor lang ng Word of God, yung tunay, kaya one Lord. At dahil isa lang ang ino-honor ng Diyos sa Jesus, yung tunay, yung scriptural, yung sacred, isa lang din ang ino-honor na belief, na laws, na principles, na precepts, yan. One faith. Kaya kapag less yung faith, hindi na yun sa Panginoon. Sa devil na yun. One baptism din. Kaya, pag maski baptist pagaling, pero another gospel, another Jesus naman yung kanyang pinanggalingang baptist, maski nga landmark pa siya, another gospel yung mga yun. Kung gusto niya lumipat sa Jesus Saves, ang i-honor lang ng Diyos sa baptism na tama yung faith. Kaya maski landmark pagaling yan, walang kwenta yung baptism niya sa landmark. Kung gusto niyang magkaroon ng worth, ng validity yung kanyang baptism, kailangan niyang mabaptize sa tamang pananampalataya. Ngayon, nasa kanya, kung ayaw niya pamaptize kasi, baptize ako sa ibang baptist. Bahala ka sa buhay mo. Every one of us shall give an account of himself. Di na namin yon pananagutan. Basta, pinapaalala namin, not valid, void ang baptism ng mali ang pananampalataya. Maski baptist ka pagaling o landmark baptist ka pagaling. Kaya liwanag one faith, one baptism So, Panginoon muna, kasi siya ang magbibigay ng biyaya na pananampalataya at pagmamahal. Tapos, doon pa lang magiging tama yung baptism at tama doktrina. Ephesians 4:13, till we all come in the unity of the faith
and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ayan po. Bakit nagregalo ang Diyos ng Holy Spirit? Ba't nagregalo ng presence of the Father and of the Son? Ba't nagregalo ng all Scripture? Ba't nagregalo ng mga holy men of God na ministers? O yan po, for the perfecting of the saints, particular sa faith. Till we all come in the unity of the faith. Kasi nga, isa lang ang ino-honor ng Diyos na faith. Yung faith na galing sa Kanya. Diba? Most holy faith. Na tinuro ng Panginoon Kristo, tinuro ng mga apostol. And of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. So, hanggang personality, hindi lang po principles. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So, muli, paulit-ulit ang binanggit dito po, na pagiging perfect. Kaya sino mang Baptist ang kontra sa perfection, wala siyang Diyos. Wala siyang Jesus. Hindi siya born again. Namatay sila. Niresist ang perfection, nag-object, nag-transgress, hindi nag-abide. Sa hell lahat sila pupunta. Grabe naman yun. Mga pastor kasama. Oo. Wala sa kanilang nakakalugod sa Diyos, wala sa kanila nakakasambang linggo-linggo na sila'y dumadalo sa simbahan nila. Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Justified, approved, pleasing, 100% welcome sa Diyos. Justified niya di ba? Inaring ka na, sakdal, pasado. Kaya ano po ba ang nagpapajustify daw sa isang nilalang? Yung works niya, yung simba-simba ng mga Baptist churches, simba-simba ng mga landmark Baptist churches? Hindi. Bakit naman walang kwenta yung simba ng landmark Baptist churches? Basta mali doktrina, nagiging walang kwenta. Nagiging masama yung pagtitipon. Kanino galing yun? Sa Diyos. Kaya nga binasa natin itong passage na ito Knowing that a man, that a believer, that a pastor is not justified, pleasing in the sight of God by the works of the law. Preach, di ba? But by the faith of Jesus Christ. Kaya nga yung nag-tithes, di ba? Binaliwala yung judgment, binaliwala yung mercy, binaliwala yung faith. Ano nangyari sa tithes nila? Woe unto you. Hindi inonor yung pagta-tithes. Tithes na ngayon, giving na ngayon pero hindi pa inonor Yung pang-giving of time, yung sumamba ka pa, wala rin yun. But by the faith of Jesus Christ. Faith doctrine of Jesus Christ yung sinless perfection But ayaw nila. Edi, baliwala yung samba nila. Sa Diyos baliwala, pero sa Diablo, baliwala ba yung samba nila? Sa mga kumukontra sa sinless perfection ng mga Baptist? Sa Diablo, hindi baliwala yun. Nakakapaglingkod sila sa Diyos. Sinabi na kanina yun Ang mga Gentiles na nagsasakripisyo sa mga Diablo. Edi may kabuluhan yun sa Diablo pero hindi sa Diyos. Kaya ano gusto mong samba? Sa Diyos may kabuluhan o sa Diablo may kabuluhan? Nalugod ang Diyos o nalugod ang Diablo? Kaya dapat doon ka lang sa tamang doktrina. Kung nagmarunong ka, bahala ka sa buhay mo. Kanya-kanya tayo ng pananagutan. Even ako, malinis yung kamay ko.
Pinangaral ko, scripture, not allowed. Magpapasok ng masamang mangaral o dumalo sa masamang simbahan. Provoking, di ba? Sa mata ng Diyos yun. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified, hindi yung pananalig sa Panginoon Kristo, kundi by the faith, by the doctrine of Christ. Yan. Doon siya kinatutuwaan ng Diyos. Tama doktrina mo, sumamba ka, nag-ikapu ka, so welcome lahat. Di ba? Second John 1:9, whosoever turns blessed and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. For he that abideth him Godspeed, and partaker of evil deeds. Yan po. Yan, so wala po akong mga iniimbentong doktrina. Lahat divine doctrine. Whosoever, sino man yan, di ba? Kilala man natin, kamag-anak man natin, friends natin. Di ba? Tsaka Baptist naman. Ba? Landmark pa, primitive pa, Bible back pa. Diba? Fundamental pa, independent pa, reform pa. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. Kasimple. Kahit anong uri ng Baptist yan, kahit anong uri ng Christian fellowship, sect, denomination yan, basta kumontra sa doktrina ng Kristo, wala silang Diyos. So, hindi sila born again. So, maraming pastor na hindi born again kasi maraming pastor kumukontra sa doctrine of Christ. He, yung preacher, even believer or soul winner that abideth in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Kaya kanina, pag hindi mo dala yung faith of Christ, wala ka. You're not justified. Hindi ka matuwid sa mata ng Diyos. Liku ka, masama ka. Masamang believer, masamang preacher. If there come any unto you and bring not this doctrine, mapabahay, mapasimbahan. Hindi dala doktrina ng Panginoon Kristo, bagkos kinokontra pa. Receive him not. Ay, yun naging problema sa Korinto. Tinanggap. Pinatayo, pinagturo. Kaya nanganganib tuloy sila sa pagiging bride of Christ. Ito naman, kaya mapabahay, sis, broad, mag-share kami ng Word of God. Sigurado po bang Word of God yan? Sample nga po, ano ba yung tinutukoy yung Word of God? Salvation from hell because of our faith. Ano gagawin mo? Hindi po, ibang doktrina namin. Wala pang faith, ligtas na. Di ba? Yun yung tupa. Free from strangers. Receive him not into your house. Receive him not into your church or Church of Christ. Siyempre. Neither bid him Godspeed. Kita niyo, walang hospitality. Huwag na raw i-God bless. Ba't i-God bless yung kumukontra sa doctrine of Christ? Baka naman pareho kayo ng spiritualistic. Na evil. For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Kita nyo na. Sample nga. Ano ba yung particular na paano ko makikilala kung kumukontra siya sa doctrine of Christ? Di tumingin tayo ng sample ng doctrine of Christ.
Matthew 5:20. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Yan. So, kaya, ang doctrine of Christ, believer ka, baptized ka, papasok ka na ba sa langit? Hindi. O kaya sino mang preacher ang nagba-Bible study, na ang turo, believer, baptized, papasok na sa langit, hindi doctrine of Christ yun. Nagtatransgress, nagre-resist sa doctrine of Christ. May Diyos wala. Wala. So, yan yung mga sample. Doctrine of Christ yan, di ba? Kaya dagdag pa natin yung specific. So, ordinary, simple, regular righteousness, baptized believer, matuwid, pero ordinaryo katwiran lang, papasok ba sa langit? Hindi yun yung doctrine of Christ. Sabi, higitan, lamangan, taasan ninyo yung katwiran nila. Di ba? Lamangan nyo yun. So, yun yung doctrine of Christ. So, hindi welcome sa Diyos yung regular righteousness. Simple, ordinary, mere righteousness. Gusto niya exceeding. Ano yung specific na exceeding niya? Matthew 5:48. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Ayan. So, dahil sa verse 20, sinama natin kasi napakalaga. Napaka-essential ng verse 20. Bakit napaka-essential ng verse 20? Kasi pag tinanong mo mga pastor, yung preaching ng Panginoon Kristo, be ye perfect, ano yun? Ano sagot nila? Mature. Di ba? So, sino mang pastor, sino mang Baptist believer at preacher na magsabing, yung perfect dyan, mature. Anong ginawa niya sa doctrine of Christ? Nag-yield siya? Nag-transgress siya? Nilihis niya na eh. Nagsisinungaling na siya. Ang tinatalakay ng Panginoong katwiran, tapos bigla sasabihin mo mature. So, hindi birong panglinin lang yun. Hindi lang birong, maliit lang naman ang diferensya. Maturity o righteousness. Anong maliit? Magkaiba yun na. So, yun po yun, sample. So, ano yung perfect dyan? Perfect righteousness. Kaya sino mang mag-transgress, kumontra, mag-resist, may Diyos wala. Wala. Dapat pakinggan, dapat patuloyin, dapat pa-Bible study. Wala siyang karapatan. Dapat siyang iban sa bahay, iban sa church. Yan. Mga pastor na walang Diyos. Hindi tunay na tagasunod ng Panginoon Kristo. Hindi nga tagasunod ng aral. Hindi nagpatuloy sa kanyang salita. Lumihis ng aral. Sino man ang hindi nanatili at kumontra pa sa doktrina ng Kristo, walang Diyos. Yan. Hindi dapat patuloyin sa bahay, hindi dapat pagturuin sa simbahan. At lalo namang hindi dapat na dayuhin pa. Diba? Ikaw pa dumayo sa simbahan ng mga mangangaral ni Satanas. Yan. So, kaya kung ang perfect doon ay perfect righteousness, ano pa ang other description na mag-e-enlighten doon sa perfect righteousness? John 8:11, she said, No man, and Jesus said unto her, Neither do I condemn thee, go and sin no more. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world, he that followeth me shall walk in darkness, but shall have the light of life. Ayan. So, bukod sa perfect, hindi siya mature, kundi righteousness. Ano pa ang other description ng doctrine of Christ dun sa doktrina niya sa Matthew chapter 5? Ano yung tinutukoy niyang perfect righteousness?
No sin. Zero. Sinless. Kaya malapit lang ba? Medyo synonym yung sinless sa maturity. Layo, di ba? So, yun po yun. Kaya hindi pwedeng sabihin maturity yung perfect dyan. Level up, edifying. Mga anak kayo ni Satanas. Tinransgress nyo ang doctrine of Christ. Wala ang ama sa inyo, wala ang anak. Ang tatay nyo sinungaling ang nananahan sa inyo. So, sin no more yan. Dinagdagan niya pa sa 21. Comparing spiritual things with spiritual. Wala naman silang verse na ipapakita na mature yun eh. May nagpakita na ba sa inyo na pastor na yung perfect dyan, mature, ito sabi sa Bible. Wala. Diba? So, galing sa kawalan. John 8, verse 21. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins. Whither I go, you cannot come. Ayan. Mayroon bang papasok daw sa langit na pinuntahan ng Panginoon na may kasalanan? Wala. Mga mamatay kayo sa inyong kasalanan, yung pupuntahan ko, hindi nyo kayang puntahan. So, kaya ano, be perfect, na righteousness, no sin. Umirit pa yung iba, di ba? Hindi, sin no more. Strong desire to sin less. Abstain from all appearance of evil. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and of the spirit. Puro all yun eh. Tapos biglang strong desire to sin less. Edi, nagtatransgress na naman. Diba? Sarili na doktrina. Walang reference sa scripture. Kaya, ligtas ba ka mo? Delivered, are destined to be disciples of the deliverer. Followers. Followers sa image niya, sa personality niya, sa principles niya. Acts 2 verses 40 to 42. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Yan po. So yan po ang nakatakda sa mga binigyan ng kaligtasan. Ligaw tayong lahat, ligaw lahat ng mga binigyan ng kaligtasan, pero hindi sila mamamatay na ligaw. Yan. Hahanapin sila ng Panginoon, ililigtas sa pagkaligaw. With many other words did Peter testify, the rest of the disciples we-witness sa iba-ibang salita, di ba? And exhort saying, Save yourselves from this untoward generation. So wala pong salvation sa pakikisalamuha, pakikiisa, pakikisama, pakikisawsaw sa masamang aral, masamang gawain, masamang religion dahil sa masamang aral. Yan. May judgment damnable heresy, swift destruction. At ang truth ay no lie in it, kaya masiisa lang ang mali ron. Hindi nakakatuwa sa Panginoon yun. Then they that gladly receive His word, pagtupa po, di ba, nakikinig ng kanyang tinig. Were baptized, so susunod. Lord, faith, baptism. Kaya pag mali ang faith, nako, wag ka na muna magpabaptize. Pag hindi dala ang doctrine of Christ.
And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Fulfillment ng John 10:16, fulfillment ng Matthew 5:14-15, yung candlestick, di ba? Sa kandila may sindi, lalagay sa candlestick. 1 Corinthians 12:13 din, by one Spirit we are all baptized into one body. And, ayan na, na-fulfill sa kanila yung sabi ng Panginoon sa John 8:31, di ba? Dito positive. Doon sa mga kausap niya sa John 8, hindi positive eh. Nag-react, pumuntra na eh. Hindi na lahat pinakinggan, pinaniwalaan yung mga aral. Eto, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. May description pa na may katatagan. Ibig sabihin, may mga hardships sa pakikinig, kasi hindi welcome yung aral ng mga apostol. Kung paano hindi welcome yung aral ng Parso Kristo, He was crucified, so persecuted ang mga apostles. Kaya kung dadalo ka ng pagtitipon ng mga apostles, madadamay ka sa persecution. Kaya mayroong steadfastly ron. Hindi madaling dumalo sa pagtitipon ng Iglesia ng Panginoon dahil hindi nga welcome, doon ka pa rin madadalo sa pinipersecute ng mundo na simbahan. Pero dahil nga tupa sila, yan, mahalaga sa kanila ang tamang aral. Anong katumbas? Sabi nga ni Peter, thou hast the words of eternal life. Saan pa kami pupunta? Steadfastly in the apostles' doctrine. At yung doctrine ng apostles, galing naman yun sa doctrine of Christ. And fellowship. Bakit? Our fellowship, sabi nga ni Apostle John, is with the Father and with the Son. Kaya mapalad kayo kung kayo'y makipag-fellowship sa amin kayo dumalo dahil ang aming pakikisama ay sa Ama at sa Anak. Hindi basta sa mga fellowship lang ng Baptist churches, Baptist pastors, Baptist believers. Hindi. Our fellowship is with the Father and with the Son. And in breaking of bread, Lord's Supper. And in prayers, kaya minsan may midweek tayo, minsan merong midnight, bukod sa midweek. Yan. So yan po mga passages po natin na ang ligtas, delivered, are destined, ordained, to become followers of the Savior, disciples of the Deliverer. Pinaka-basic fundamental ay followers ng divine doctrine. Doctrine of the Deliverer. So, yun po ang sabi niya, panukat. By their fruits you shall know them. So, bago po tayo mag-meditate sa Habakuk na po tayo. Pero yun, inupisa natin, Malakay. Di ba? Tapos Habakuk na, kaya talagang possible pwedeng umandar, pwedeng matapos buong Bible. Yung Genesis natin, natapos na, nag-Exodus na, di ba? So magmi-meet ngayon yun. Pag midweek service, First Friday, Psalms naman, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, kaya nagpapang-abot sa gitna. So ito po, my faith, my belief, so, napakalaga, doctrine of Christ. Faith of Christ. Hindi yung faith in Christ lang. Looks up to thee. My faith looks up.
So, dagdag po na spiritual food at privilege yung makapag-meditate sa Word of God pag Sunday. Yan, Habakuk na po tayo, o Habakuk, yan. The burden which Habakkuk the prophet did see. So, humanly speaking, pag ang Panginoon po ay nagalit, so siyempre, hindi blessing yon, burden yon. So, may curse, may parusa sa bansa. So, ano pong burden yung nakita raw ni Habakuk? Yan. O Lord, how long shall I cry? So, pag man of God po, ordained din sila sa pagiging prayerful. Yan. Kaya nga, by their fruit you shall know them. Pero hindi po lahat ng prayerful ay sa Diyos. Lalo na kung mali yung prayer. Yung sa Diyos, prayerful na, tama pa. Perfect pa yung kanyang mga prinsipyo sa panalangin. Yan. How long shall I cry and thou will not hear? Yan. So, burden nga yun, di ba? Yung pray ka ng pray pero hindi ka pinapakinggan ng Panginoon. Yan. Kaya ka nga nag-pray kasi may kailangan ng tulong. Kaso ayaw makinig ng Panginoon. Yan. Biruin niyo po yan propeta na ng Diyos siyang nananalangin. Pero muli, ang Diyos po ang merong desisyon, prerogative sa mga bagay-bagay. Kaya maski prayerful ang tao, yung takda ng Diyos pa rin po ang mangyayari, maghahari. Yan. Kaya nga, sa tamang panalangin, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Submission to His will, submission to His decree, di ba? So, hindi lagi yung hiling lang natin. Bagamat kung spiritual ka, tsak naman ang hiling mo, tama. Pero, may layo ng Diyos may plano ang Diyos. Yan. Anak niya nga ay tinakda niya sa saktan, di ba? Parusahan para akuin yung parusa sa mga chosen, sa mga elect. So possible po yon na hindi siya makinig dahil sa messing si Habakuk, dahil meron siyang layon. Yan. Even cry, parang si Pablo, di ba? Prayerful para dun sa kanyang infirmities sa flesh, physical defect niya. Ikaw ba naman yung batuhin, di ba? Si Stephen nga namatay ikaw pang binaturin, kaso di ka namatay. Tsak, meron kang depekto sa katawan. Yan. Thou will not hear, even cry out unto thee. At ano ba yung kanyang prayer? Nasasaksihan po niya sa bayan, sa community, yung pong violence. Kaya alam niya, may control ang Diyos, kaya yung mga krimen, idinudulog niya. Sa pagdulog niya, ganun pa rin hindi pa rin napaparusahan yung mga violenting tao, yung mga kriminal. Yan. Katulad ng pagnanakaw sa kabangyaman ng Pilipinas, di ba? May magnanakaw ng mga government officials. Kailan ba nabuksan yung topic ng korupsyon sa flood control, di ba? Sa pondo, sa DPWH, saka yung mga mali-malita, kailan ba nabuksan yan? Anong taon? Di ba taon na? Lumipas. Meron na bang siningil ang Diyos sa mga magnanakaw? So, ganyan po yung kalagayan ni Habakuk. May kabigatan, may problema sa bansa, sa bansang Pilipinas. So, humingi tayo ng tulong, deliverance from God sa mga magnanakaw na opisyales, di ba?
At saka kung pwede, mabalik yung ninakaw tapos parusahan. Naparusahan na ba? Mga witnesses ang yung mga malalakas ang loob condemn ang mga napaparusahan, di ba? Yan. So kaya, and thou will not hear even cry out unto thee of violence. Susumbong lang naman siya sa Diyos, sa mga krimen. Yan. And thou will not save. Yan. So, hindi po ba kayo magliligtas, Panginoon? Yan. Sa mga violenteng nilalang. Yan. Why dost thou shew me iniquity? So, iba pang kasamaan, nasasaksihan ng kanyang mata, tapos wala namang judgment. Di ba? Unlike sa Sodom Gomorrah, o yun, ginawang abo. Why dost thou shew me iniquity and cause me to behold grievance? So, mga oppression din, nasasaksihan niya. Yan. Panggigipit ng mga oppressors. So, may violence na, may oppressions pa. For spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Yan, awayan. Nasasaksihan niya rin. Therefore, the law is slack, and judgment that never go forth. Yan. Wala nagpapalaga sa kautusan, tapos wala namang nasisingil sa judgment, sa katulan. So parang walang justice. For the wicked doth compass, sila yung dumadami about the righteous, yung righteous pa napapalibutan. So, nasa minority ang righteous. Therefore, wrong judgment proceedeth. So, publicly, hindi na secretly. Saksi na. Ang marami, saksi na yung propeta na masamang judgment ang nagaganap. Yan. Kaya nga pinagpe-pray niya eh. Kaso wala pa paniningil. Wala pang judgment against these violent people, itong mga wicked na itong full of iniquity nga raw, oppressors, yan. Behold, ye among the hidden and regard and wonder marvelously, for I will work a work in your days, which you will not believe, though it be told you. Answer naman po ito ng Panginoon kay Habakuk. For lo, I, God, raise up the Chaldeans. Yan. So, ang isa pa pong specific na burden, digmaan. Chaldeans, mga kasundaluhan niya ng Babylonia. Ur of the Chaldees, Babylon, iisa lang yun. For lo, I raise up. God raise up, so Council of God, yung nasasaksihang burden. Decree, declaring from the beginning, di ba? So, bago pa mag-exist sa mga bagay-bagay, may plano na ang Diyos, blueprint plan. So, kaya yung paglusog ng mga sundalo ng Babylonia, na siyang Chaldeans, layon po yun ng Diyos. Kaya hindi basta pwedeng pakinggan niya yung prayer ng propeta na, Panginoon, saksi nyo naman, omniscient, all-knowing kayo. Ang kabigatan ng Israel, ng Judah, yan. Sa paglusog nito, ako nga nagpadala niyan. Yan. Mga paniningil pa po yan ng Diyos sa forefathers, di ba? Mga failures, mga flaws nila. Yan. For lo I raise, God raised up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess. Talagang kayo makukubkob. Dinisign ko talaga yan. Yung burden na nasasaksihan ng mga mata mo. The dwelling places that are not theirs, makukubkob nila. Property, di ba? Tahanan ito ng mga Israelita, tahanan ng Judah. Yung both kingdoms, sa North Kingdom, South Kingdom, that are not theirs. Hindi sila talaga pamana sa mga
Chaldeans. Pero dahil sa be sure your sin will find you out, so may konsekwensya. Lagi ang maling ginawa ng mga ninuno pa, sisingilin pa yun ng Panginoon. They, Chaldeans, are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Their horses also are swifter than the leopards. Yan. So yung pinadala niya talagang tipong wala, dihadong-dihado ang mga Israelita, ang mga taga-Juda. And are more fierce than the evening wolves. And their horsemen shall spread themselves. So, sa number, mas marami rin sila. And their horsemen shall come from far. They shall fly as the eagle that hasteth to eat. Yan. So, napakabibilis po ng mga bayuraw nila. Ang comparison sa eagle ay mabilis yun pag mandarage. They shall come all for violence. So, ang isang burden na specific niyang pinagpe-pray matapos na yung digmaan. Kasi may operation kakambal nun horrors of war kung tawagin nila. Their faces shall suck up as the east wind, and they shall gather the captivity as the sand. So, prayer si Habakuk. Ang Panginoon naman, revelation na kamay ko yan, plano ko yan. Yan. And they shall scoff at the kings and the princes. Kahit sila yung mga opisyales sa Israel, sa Juda, wala silang magagawa kasi decree ito layon to ng Diyos. And shall be scorned unto them, they shall deride every stronghold. Mamaliitin, small timing lang yung kanilang mga pananggalang na pader, yan, mga defense places nila, mga kampo nila. For they shall heap dust and take it. Then shall his mind change, and he shall pass over and offend, imputing this his power unto his God. Art thou not from everlasting, O Lord my God? So, si Habakuk na naman po ito. O Lord my God, mine Holy One, we shall not die. So, alam niya naman po na may mahalang Diyos sa Israel, kaya meron man pong pag-rebuke, meron mang pag-punish o pag-chasten, di ba? Hindi sila malilipol, hindi mauubos. Yan. Hindi sila mga mamatay lahat, 100%. Lagi may remnant, lagi may residue. We shall not die, O Lord, Thou hast ordained. Ayan, so tanggap niya na, ordained ng Panginoon yung burden na kanyang nasasaksihan. Thou hast ordained them for judgment. And Almighty God, Thou hast established them for correction. So madali naman po kausapin ng mga elect, chosen, mga regenerated. Katulad po niyan, di ba? Unang bahagi, parang complain ni Habakuk. Tapos answer of God. Pagkatapos ng answer, eto na naman. Tanggap niya na. Diyos kayo ng walang hanggan, at sa inyo nagmumula ang katulan, tiyak may rason. Bakit pinadala nyo mga Chaldeans? Bakit may burdens na nag-i-exist sa promised land, di ba? At maski nga yung temple, kinuha yung mga treasures, sinunog, giniba. Bukod pa sa Wall of Jerusalem. Judgment, may kasalanan. Ganon din. Correction, ganon din naman may kasalanan din kaya kino-correct, di ba? So, kaya ang mga tao, akala lang nila basta sumusupot ang problema, hindi po. Marami tayong tinanim na mali o masama. Marami tayong bagay na ginawang nakaka-displease, nakaka-provoke sa Diyos.
Yan. Pag-anihan na, akala lang natin, Lord, ano ang aking nagawa? Ha? Ang dami mong nagawa. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously and holdest. So holy po kayo. So may nangyayaring kasamaan, gumagawa ng masama ang mga Chaldean. So yun yung argument naman niya, na kaya niyo po bang tingnan ang kanilang mga ginagawang masama? Inuutusan nga sila pinapa-execute yung judgment. And holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he. Yan. Yan pa, akala lang nyo lang di ba? Na ang mga Israelita, ang mga taga-Juda ay more righteous than the Chaldeans. Totoo nga ba yun? No? Pinadala ng Diyos ang Chaldeans, mas matuwid ba ang mga taga-Juda, Southern Kingdom, ang mga Northern Kingdom, Israel, kaysa sa mga Chaldeans? Di ba? Hindi. Jeremiah nga pinigat tinapos sa dungeon ang mga batas sa Panginoon, touch not mine anointed, do my prophets no harm. Tapos, batas din ng Diyos na, di ba, let the wicked forsake his way. Papatawari ko kayo kung mag-humble kayo and acknowledge your offenses. Kaya kung mag-iisip pa sila na ang mga matuwid ay pinapas lang ng mga hindi matuwid. Ang tanong, anong klaseng matuwid ba? Habako. Yung perfect righteous ba? Pag perfect righteous ba, damay ba sa judgment tsaka sa correction? Meron tayong Ezekiel 14:20, di ba? Kung meron akong paparusahang bansa at nandun si Noah, Job at Daniel, sila ay, mapapahamak, maliligtas. Sa kanilang katwiran, sila ililigtas ko. Yung mga anak nila, hindi ko na obligasyong iligtas. Kung hindi sila kasing matuwid ng kanilang mga magulang na si Noah, Job at Daniel. Kaya baka yung righteous naman na sinasabi mo rito, filthy rags, righteous na sinasabi mo, tuloy ang judgment dyan. Di ba? From the righteous scarcely shall be saved. Maski pa yan ay house of God. Kung hindi sila tunay na matuwid sa mata ko, na perfect nga, na sinless nga, maski pa iglesia yan, sila pa nga ang uunahin kong hatulan. Sa Peter, di ba? 4:17-18. And make us men as the fishes of the sea. Hayaan mo ba na sa digmang ito na ang mga tao sa Juda, tao sa Israel ay para sa karagatan kung paano sila lambatin lang ng mga Chaldean? So, para bang meron bang mga fishermen na pag nakalambat ng maraming isda, meron bang nagigilty? Kawawa naman yung mga isda, nagkabali-bali yung palikpik, tsaka yung hasang. Meron ba? Wala, tutuwa pa nga dami nating huli tignan nyo. Ayun yung kanyang mga comparison na nilusob sila at para daw silang mga isda sa karagatan. Make us men as. Ganun lang malambat, ganun lang conquer sila, di ba? Ma-subdue. As the craving things that have no ruler over them, they take up all of them with the angle. They catch them. They, yun yung people of the land. Israelita, Judah, yan. They catch them in their net, and gather them in their drag. So, para bang wala silang pagbibigay konsiderasyon, tao rin naman yung kalaban nila sa digmaan. Digmaan nga
Tsaka judgment, hindi lamang correction eh, di ba? Judgment. Eh yung correction pa nga lang eh. To whom the Lord loveth, He chasteneth, di ba? Ano sabi? Not joyous. Pang-correct pa lang yun ha. Eh yung judgment pa ang purpose. Hindi na talaga papakundanganan ng Diyos. Wala na siyang i-consider. Palo pa lang eh. Hindi na siya joyous but grievous eh. Yung pang-judgment ang context ng gera. So sa mga anak ng Diyos, ang gera, correction. Pero may horrors of war there. Merong mahihirap na bagay na mararanasan ka rin. Yan. Therefore, they rejoice and are glad. Sa kanilang paglipol sa mga Juda, sa mga Israel. Siyempre, natutuwa ang mga Chaldeans. Dahil natatalo nila eh. Therefore, they sacrifice unto their net and burn incense unto their drag. Yan. So, siyempre, meron ding religion yun eh. Miski false religion, pero dahil sila victorious, nag-o-offer din sila ng thanksgiving sa victory, sa triumph nila. Because by them their portion is fat and their meat plenteous. Shall they therefore empty their net and not spare continually to slay the nations? Depende sa Panginoon. Pero alam naman natin natapos yung digmaan na yun. Merong mga na-captive, may ceasefire din na naganap. Tapos, after 70 years, pinabalik naman, pinarestore. Pero muli, talaga ang Panginoon po ay nagre-record ng mali o masama natin. May book of works eh. So kaya anuman pong mga burdens, negative, mga grievous problems, hindi po natin maki-question ng Diyos kasi tayo yung merong shortcoming, tayo yung may sin. May pagkukulang, tayo yung mga may nagawa at nakakalungkot nga eh. Minsan patuloy pang may ginagawang mali. Yan. So wala po tayong laban talaga sa Panginoon. Ang parusa po ng Panginoon sa bawat kamalian natin ay higit do sa ating ginawa. Kaya, huwag ka na mag-expect ng magaang na parusa. So, para po sa ordinansa sa iglesia, breaking of bread or Lord's Supper. I, Apostle Paul, chosen, elect, regenerated, say, I have received of the Lord that which also I delivered unto you. So, ang delivered ay destined to become discipler. Ito, basic pa lang to become disciple, follower of Christ. Ito na, discipler na. Taga-disciple na. Hindi lang siya yung sumusunod, nag-aakay pa ng ibang susunod. Delivered unto you, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. So hindi natatapos sa personal na pagsunod ang ligtas. Siya po'y mag-aakay pa ng ibang susunod sa Panginoon. That the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed by Judas Iscariot, one of the 12 apostles, 12 na nga lang natira kanina sa John 6 may Judas pa pala. And when He had given thanks, the Lord Jesus Christ, He brake it and said, take it, this is my body which is broken for you, this do in remembrance of me. Hindi for salvation Yung sabi ko sa inyo kanina, yung nabasa ko kagabi kahapon, easiest way to go to heaven, observe communion, Holy Communion. After the same manner also, ang dami mabibigyan ng pag-asa nun. Simplest way, and easiest way, the fastest way. Sa pagpasok sa langit, magkaano ka lang, communion ka lang. Sa palagay nyo, marami kayong dadalot magko-communion sa sekta nila. Siyempre, pinakamadali at pinakamabilis nga eh.
Pero unscriptural yun. Lie po yun. When he had stopped saying, "This cup is the New Testament in my blood, this do ye as of," dalasan nyo, "as you drink it in remembrance of me." So walang salvation pinag-uusapan. Ala-ala. "For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord." Ito nga, nag-observe Pwede pa parusahan Tapos sasabihin nila sa communion fastest way to go to heaven. "But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup." Wala pa sila nung grape wine. Pang wafer osya lang sila. "For he that eateth and drinketh unworthily," kita nyo nag-observe, pero paparusahan. So, hindi easiest, fastest way to heaven. "Eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause," fastest way to heaven "for this cause, unworthy worshipper kayo. Many are weak." So, fastest way to get weak, pwede pa. Pero hindi fastest way to go to heaven. "And sickly," the very fast way to become sickly, sumamba ka ng unworthy. Mag-observe ka ng Lord's Supper. "And many sleep," fastest way to die. Sumamba ka, mag-observe ka ng Lord's Supper. Ng unworthy. Pinakamabilis na kamatayan mo. So wala kang makikitang marami pumasok sa heaven dahil sa nag-partake ng Lord's Supper. Grabe talaga ang tao tsaka ang religion ni Satan. Punong-puno ng panluloko, panlilinlang. So bakit ba unworthy at bakit ba pinarusahan at pinalo ng Panginoon yung mga miyembro? Your glorying, your honoring, your worship is not good. So muli, Titus 1:16, buhay na buhay. Pagsamba ng isang historical church pero walang kwenta. Possible po yun. Hindi mabuti ang inyong pagluwalhati sa akin. Red check. Diba? Why? Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Meron lang maliit na libadura. Hindi na kailangan maraming makasalanan. Isa nga lang yung context dito, di ba? Yung fornicator na nakipagrelasyon sa stepmother. So kung gusto nyo mabalik ang privilege na acceptable worship, maglinis kayo ng inyong kongregasyon. "Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump as you are unleavened, for even Christ, our Passover, is sacrificed for us." So, available po ang worthy worship kasi sakripisyo na Panginoon ng dugo at ang dugo for the remission of sin, di ba? For cleansing. So, possible na makasamba ng malinis. Yun lang ibig sabihin ng verse 7. "Therefore, let us keep the feast," panatilihin natin ang pagdiriwang to glorify God, mahabang description ng worship. Pero yun lang yun. Feast, pagdiriwang, para luwalatiin ang Diyos. "Not with old leaven, neither with the leaven of malice, unrighteous thoughts," iniisip na masama, marumi, and wickedness, ginagawang masama o marumi. Pamumuhay na yung isa sa isip pa lang. "But with the unleavened bread of sincerity and truth," na worship, pasado yan, kaluguran sa Diyos yan, at may blessing sa Diyos yan. Yan. Yung pagsamba na walang libadura. Sample ng wickedness, sample ng libadura na ginagawa. Yan. "But now I have written unto you," ano gagawin namin sa mga namumuhay sa wickedness, may libadura sa buhay. Ayan, instruction not to keep company. Huwag pakisamahan, huwag pakitunguhan.
iwasan, di ba? Layuan. If any man that is called a brother be a fornicator. Kasi nagpakilala pa, nagyabang pa ang brother in Christ. Tapos, nakikiapid naman, di ba? Nakikipagrelasyon ng labas sa matrimonya ng banal na kasal. Yan. So, pasok yan yung mga live-in. Or covetous. Hindi po nakakahunlang ang wickedness sa immoralidad na mga pakikiapid o mga prostitution, fornication, pati po yung mga naghahangad mapa sa kanila yung pag-aari ng iba na hindi naman for sale. So, yung mga planong agawin, sa anumang paraan, by hook or by crook, mapapasakin yung property mo, covetousness po yun. So, pag ganyan po ang nagbabible, pinaiiwasan yan, pinalalayuan. Idolater, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero syempre sa malawak na pag-aaral, lahat ng naglalayo sa puso mo sa Diyos, idol yun, Diyos-Diyosan yun. Kaya anumang bagay yun, anumang sino man yun, pwedeng maging idol. Kaya ang believer, pwedeng maging idolatrous, hindi dahil sa may rebulto siya. Dahil may ibang tao, may ibang bagay na mas mahal siya. Yan. Railer, iskandaloso to, iskandalosa. Bumangero, bumangera. Di ba? Sigaw dito, sigaw dun. Yan. Drunkard, manginginom o lasenggo, lasenga. Yan. Hindi lang po lalaki ngayon ang mga naglalasing pati babae naglalasing na rin. So yung mga nagpapakilala, nagbabible na manginginom, ang utos doon na to keep company. Huwag pakitunguhan, huwag pakisamahan, layuan. Or an extortioner, mapangikil. Yan. Kasi napaka-basic, di ba? In the sweat of thy face, thou shalt eat bread. Kaya paano yung mga nangangalabit? Dama yun. Bakit? Ba't ayaw mo magtrabaho? Ba't nangangalabit ka lang? Extortioner na yun. Maski pa bata yun. Extortioner yun. Wickedness po yun. Yan. Hindi yun pinapakonsinti ng Diyos. Yan. With such an one, pag ganyan ang uri ng mga believers, sabi, not to eat, wag man lang daw saluhan sa pagkain. Yan. So kaya walang easiest way po, the fastest way to heaven, communion. Eto po yung may kasalanan. Lord Supper, di ba? Nag-communion. Ano nangyari? Pinaghina, pinagkasakit, pinatay. O sa palagay niyo yung pinatay, napadali sa langit? Napadali sa impyerno. Bakit? As it has appointed that the man wants to die, pinatay ka dahil sa wickedness mo, after this, heaven. Yung ba sabi? After this, the judgment. So kaya ang tunay na Lord's Supper ng unworthy, ang fastest way to hell, hindi fastest way to heaven. Layo ng doktrina, no? Ang picture pa, yung kanilang pinuno, may malaking bilog dyan. Tapos, nakasulat, fastest way to heaven. Ewan ko kung nakita niyo sa Facebook ko, nakita yun. So, bukod po siyempre sa wickedness saka sa malice or unrighteous thoughts, so meron pang ibang level ng principle ng Panginoon sa unworthiness. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. So, isa po yan sa verse na pamalit do sa kanina sabi ko, hindi lamang rebulto larawan ang idol, even loved ones, even relatives, people, na kumukuha ng puso mo at nilalayo ka sa Diyos. Diyos ang tawag po ron. Yan. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. So pwede ring anak ang Diyos-Diyosan ng isang believer, ng isang Baptist, ng isang miyembro sa Jesus Saves. Yan. And he that taketh not his cross, so pwedeng ang Diyos-Diyosan naman, sarili. Diba? Self-centeredness tawag doon.
lovers of themselves. Kaya ano sabi? Perilous time shall come. Bakit? Instead of loving the Lord, loving of themselves, lovers of pleasures, rather than lovers of God. So, may Diyos-Diyosan. Hindi nakapako, nakakahon sa larawan at tribulto lang pag condemn ang Diyos ng idolatry. And he that taketh not his cross and followeth after me, gusto niya comfort lang kasi nga ayaw niya mahirapan, dinodiyos niya nga yung sarili niya is not worthy of me. Sarili yung Diyos-Diyosan. He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. So lahat ng hindi po bibiyayaan ng Diyos na i-offer, i-sacrifice ang buhay, idolatrous. Kasi nga, hindi niya nadaig yung pagmamahal sa sarili na dapat pagmamahal sa Diyos. And he said, the Lord Jesus Christ, Savior of the church, head of the church, unto another member of his ministry. You member, follow me. Let us evangelize. Yun yung context ng chapter 9 at chapter 10. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. So meron silang affairs, activity sa family kasi patay ang tatay, kailangan ilibing. Nagpaalam ang miyembro. At nakakagulat yung sagot ng Panginoon, di ba? Jesus said unto him, let the dead, loved ones of yours, kasi spiritually dead ang tao, maski physically alive, bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. So, permission not granted. Ganyan po ka-strict ang Panginoon doon sa doctrine niya na seek ye first the kingdom of God. Hindi po sa giving lang yun. Sa giving of time, priority ang sa Panginoon. And another member also said, Lord, I will follow thee. Kung may lakad po tayo, mag-evangelize po tayo, promise, cross my heart, hahabol po ako, susunod. So maganda pakinggan nyo, di ba? Kaysa doon sa nagpaalam na hindi na hahabol kasi libing Hindi mo hawak yung oras kung ilang oras yung lakad, ilang oras yung pagpalitada, nakatingin pa dun yung mga, di ba? Yung mga nakisimpatya, yan. So Lord, I will follow thee. Hahabol po ako. Pero may uunahin lang ako. So hindi sila nakaintindi talaga. So hindi niya priority yung Panginoon o ang gawain ng Panginoon. Let me first, ang liwanag let me first go. Bid them farewell, which are at home at my house, and then I will follow. Yan. Kaso, iba talaga ang my ways are not your ways, yung Isaiah natin 55, di ba? Sa 8:9, heavens and earth ang distance ng standard ko sa inyo. Yan. Jesus said unto him, hahabol pa yan No man having put his son to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Biro nyo, hindi ugma, hindi worthy sa kaharian ng Diyos, yung miyembro niya na hahabol. May iba lang na unahin, pero nangako ng hahabol. So yan dapat ang marinig na Jesus ng mga nagsasabing tinanggap ko na para sa Kristo, born again Christian na ako, saved na ako, at may authority kami, bride of Christ na ako. Pag may affairs of this life, may reunion kayo, ano unahin mo? Di ba nga napatunayan ko doon sa isang landmark preacher, sa akin pa nagtanong, Pastor, paano yan? Meron akong free ticket sa cruise. Ano namang problema? Pastor, Sunday, tatamaan. Ano ba? Kasi sabi ko, ano ba ang aral ng Diyos? Saan ka dapat pag Sunday? Gusto mo ma-ordain pastor, tapos pag pastor ka na, may ticket ka. Ang pipiliin mo, cruise. Sa palagay nyo, makakahabol pa siya ng worship pag ginamit niya yung ticket. Wala na. Hindi na makakahabol yun.
ito nga makakahabol pa eh. Papapasukin sa langit yung hahabol pa. Hindi na, siya pang hindi hahabol. So yan po yung distinction ng scriptural Jesus. Ayan hindi lang being perfect si no more. Yung mga gustong humabol, hindi ko papapasukin sa karya ng Diyos. Doon, makikilala mo pa rin. Ano ba ang Jesus ng pastor ng yan? Yung Bible na biblical Jesus o yung scriptural sacred Jesus o Satan's Jesus? Pag okay lang sa pastor, sige, kahit anong lakad nyo, hingin nyo na lang ng tawan. Another Jesus yun. Kaya nga sabi, di ba, strive to enter in at the straight gate. Mag-strive, magpursigi kayong magsipasok sa makipot. Talagang effort. Luke 13 yun, ang dinidiscuss doon, except you repent, you shall all likewise perish. So, isa sa divine definition, description of repentance, strive. Dun sa makipot, dun sa matinding standard, strive. So ito, meron bang pag-strive? Mamaya ka na, pastor, ay Panginoon may uunahin lang ako kasi nag-i-strive ako eh. Di ba? So hindi siya repentance, di siya genuine repentance, di siya repentance na galing sa Diyos. So wala naman po talagang may kakayanan tao na magiging worthy. Pero good news, yan po ay kaya ng Diyos. At ang mga hinirang instructed na mag-pray for that need. Yan. So parang sa Hebrews din, di ba? So kung ang Panginoon Kristo, He was tempted in all points yet without sin. Abadi, go. Come to the throne of grace and mercy in time of need. Yan. So watch or examine yourselves if you are in the faith. Parang ganon. If you are worthy. Ganon. Watch ye therefore and pray always that you may be accounted worthy to escape all these things. So allowed po sa trono ng Diyos ipanalangin ang need na worthiness. Yung wickedness, mawala, zero. Diba? Yung malice, mawala rin, zero. Tapos yung devotion, dedication, faithfulness, offering our lives para sa Panginoon, allowed po. Hindi siya restricted. Pwede siyang idulog sa luklukan ng Diyos. So, good news yun, di ba? Para naman sa ganon, makatakas tayo, all these things, ang dinidiscuss po kasi, great affliction, tribulation, that shall come to pass. At ang isa pang concern ng Panginoon ay yung rapture. Makatayo ang mga believers na inampun niya sa harapan ng kanyang anak pag bumalik. Rapture yun. So, worthy lang po. Hindi po basta believer, na-baptize, candidate na sa makatakas sa Great Affliction, Tribulation at tumayo sa rapture sa presensya ng Panginoon Kristo. Muli, worthy, baptized, believer lang. Walang wickedness, walang malice, at very much in love, 100% sa Panginoon. Hindi sa sarili, hindi sa loved ones, at lalo hindi sa kasalanan. Yan. So tayo po ay manalangin bago tayo mag-proceed sa ordinansa ng Lord's Supper. Marami po salamat muli kailan Diyos sa tulong biyaya upang kami ay inyong tulungan na maging bahagi ng banal na pagtitipon sa hapong ito o sa gabing ito. Salamat po sa mga aral na maski ito po ay nakaka-rebuke sa amin, ay blessing po ito dahil nire-rebuke niyo po kami. Ang mga mahal niyo po ay talagang nire-rebuke po ninyo at
hinahagupit pa nga pinapalo pa nga to correct them, not just to condemn them. Pero ang iba po na believers ay talagang nako-condemn, hinahatulan na kasi hindi sila tunay na mga hinirang. Kaya salamat po sa rebuke and correction. At dalangin po namin ang biyaya at tulong na kami po'y makapamuhay sa mundong ito na malinis, lumaya sa lahat ng wickedness. Maging sa malice and righteous thoughts. Linisin niyo po kami, iligtas niyo po kami. At maging banal, na wala kaming kapintasan, at walang kasalanan, maligtas sa unang uri ng kasalanan, na kinamumuyan po ninyo at sinumpa ninyo. At mahubog din po ang puso sa banal na pagmamahal at maging devoted, dedicated, committed sa inyo na nag-commit din ng buhay para sa amin. Kung kayo'y nakapag-alay ng buhay para sa amin, tulungan niyo po kami na makapag-alay din, hindi lang ng oras, hindi lamang ng mga offerings, kundi ng aming buong buhay at puso, kaluluwa, buong pagkatao. Sumunod, maglingkod na may pagmamahal po sa inyo. Please direct our hearts into the love of God. Tubugin niyo po kami talaga na maging Christ-like sa image po niya. From glory to glory. At pagindapatin niyo rin po kami sa pagtakas sa great affliction, tribulation na tinakda po ninyo at sa pagtayo sa banal na presensya ng inyong bugtong na anak sa kanyang muling pagbabalik. Sa Lord's Supper, ganun din po, kayo na po malugod na kami ay pagindapatin. At lahat po ng ito ay aming dalangin, alang-alang po sa inyong bugtong na anak, aming Panginoong Heso Kristo. Thank you, Lord. Luke 22:19. And He, Panginoong Hesus Kristo po ito, the Lord Jesus Christ, took bread, unleavened bread po yon, gave thanks, break it, gave unto them, saying, This is my body, symbolically, figurative, parable lang po yon, which is given for you. This do in remembrance of me. Marami pong salamat, kakilang Diyos, sa inyo at sa inyong bugtong na anak sa pagsakripisyo sa katawan ng inyong pong bugtong na anak para tanggapin ang parusa, hirap sa impyerno, para yung pong mga biniyayaan po ninyong mahalin, ampunin, at binigyan ng kaligtasan before the world began. Sa kabila ng kanila pong pagiging makasalanan, all have sinned, come short of the glory of God, sila po ay wala ng pananagutan sa impyerno dahil inauna ng inyong pong anak. Kaya kung kami po ay kabilang sa mapalad na binayayaan po ninyo ng pagmamahal, ng pagkaampon, ng kaligtasan, marami pong salamat. Kayo na po ang tumulong sa amin para kami po ay maging karapat-dapat sa biyayang ito. Help us, Lord. At muli ito po ay aming dalangin sa ngalan ng inyong bugtong na anak, aming Panginoong Heso Kristo. Thank you, Lord.
balik po tayo sa verse 19. And he, the Lord Jesus Christ, took bread, gave thanks, brake it, gave unto them, saying, This is my body symbolically, which is given for you. This do in remembrance of me. Biyayaan nawa po tayo ng Panginoon Diyos maging karapat-dapat sa pagsunod sa ordinansa, alalahanin, pasalamatan, sinakripisyong katawan sa pagtanggap sa sumisimbolo sa kanyang katawan na unleavened bread na ito. Matthew chapter 26 verses 27, 28, and 29. And he, once again, the Lord Jesus Christ took the cup, gave thanks, gave it to them, saying, Drink ye all of it. For this is my blood, figurative parable, of the New Testament, which is shed for many, not for the whole mankind, for the remission of sins. Kaya napaka-confident ko po ituro sinlessness kasi may in-offer na precious, powerful blood of Christ ang purpose, remission of sins, alisin ang mga kasalanan. 1 John 1:7, all sins ang tinutukoy. So, available ang sinlessness. Dahil sa Diyos, dahil sa dugo ng Panginoon Kristo. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine. So, hindi siya talaga blood. Kasi other term niya ay fruit of the vine. Na other term din sa grape wine. Until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Muli po kami nagpapasalamat ng ilang Diyos sa inyo at sa inyong buktong na anak at sa hinandog po ninyo na banal, makapangyarihang dugo ng inyo pong buktong na anak na siya pong maglilinis, mag-aalis ng lahat ng aming kasalanan, kalikuan, kalayang kabunduhan, pati masamang isipan. 100% kaya niyo po ito. Kaya salamat po kung kami ay kabilang sa pinagbubukuan ng kanyang dugo kasi hindi po namin kaya by ourselves na alisin ang mga kasalanan. We really need your help. Kaya kailangan po namin ang dugo ng inyo pong anak para malinis po kami sa kasalanan. Bukod po sa inyong salita. Kaya help us, Lord. Make us worthy, cleanse, purge, sanctify us by the blood of thine Son. At muli po, maraming salamat kung kami po'y kabilang sa pinagbubuan ng inyong dugo. Ito po'y aming dalangin hiling sa ngalan ng inyong buktong na anak, aming Panginoong Heso Kristo. Thank you, Lord.
Ang babalikan po natin ay yung verse 27. And he, our Lord and Savior Jesus Christ, took the cup, gave thanks, gave it to them, saying, drink ye all of it. Biyayaan nawa po tayo ng Panginoon Diyos na maging karapat-dapat sa pagsunod sa ordinansa, alalahanin, pasalamatan, sinakripisyong dugo ng Panginoon Kristo sa pagtanggap sa sumisimbolo sa kanyang dugo na fruit of the vine na ito. Verse 30. And when they, the Lord Jesus Christ, together with His apostles, after ng Lord's Supper, kumanta po sila, sang an hymn, spiritual song, heavenly song, worship song, praise, thanks, they went out into the Mount of Olives. Pumunta na po sa bundok ng mga olibo, kaya bago rin po tayo mag-iwalay, isang awitin po ang offer po natin sa ating Creator and Savior. Yan, katulad po ng ating natalakay, figurative speech, parable. Ang mga ligtas po, kinumpara sa mga tupa. Yan. At ang katangian po ng tupa, inordain sila na maging disciples. Kaya, my sheep know my voice and they follow. Yeah. Tumayo po tayong lahat. Purihin po ang ating banal na Diyos yan. Nabitin po natin, my sheep know my voice. Amen. My sheep,
bumati po. Pasasalamat pa po rin sumati pong mabagin mapagpala, mapagbiyaya, mapagmahal, na malilika at manunubos ating panasupis. Ang Panginoon Diyos sa po malugod na mag-ingat na salita na kanyang tinuturo sa atin sa isip, sa puso, at malakaran po natin masunod natin. The church shall live by faith, doers of the word, not hearers only. Tulungan din po tayo. Mabless spiritually, regeneration to perfection, obedience, service, and love, physically, good health, safety, protection, strength, healing, recovery from all types of diseases, and even financial blessings, good, righteous, big source of income, employment, businesses, and even investments. And intellectual blessings, spiritual wisdom, all for the glory of our Creator and Savior. Magandang gabi po sa bawat isa. God bless us all for His glory, praise, honor, and pleasure. Good night po sa bawat isa.